Isang tradisyonal o nakagawiang kultura ang panliligaw ng isang binata sa isang dalaga upang maipahayag niya ang kanyang damdamin para sa babaeng kanyang iniibig. Ito ay paraan ng panunuyo bago humantong sa kasunduan ng pag-iisang dibdib at kasal. Ngunit sa kwento natin ngayon, ginamit ni Michael ang panliligaw upang makakuha ito ng pera sa taong mabibitag ng kanyang mapanlinlang na pagmamahal. Sapagkat matapos ligawan at maging kasintahan, papakasalan niya ang malas na babae upang mas maisakatuparan ang madilim niyang nais. Kaya kung gusto mong malaman pa ang mas higit dito, tara, ikikwento ko ang buong storya kung paano nabitag si Cindy sa kamay ng magkapatid na Michael at Rudy. At paano sinapit ni Cindy ang masaklap na kamatayan. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Cynthia Estelle Monkman o kilala sa pangalang Cindy ay ipinanganak noong September 16, 1958 sa Pensacola, Escambia County, Florida, USA. Ang kanyang mga magulang ay sina John at Dorothy Schlosser Monkman. Si Cindy ay mayroong nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Kathy Monkman Hyman at isang nakababatang kapatid na lalaki na si John Monkman Jr. Ang pamilyang Monkman ay lumipat sa Champaign, Illinois matapos ma-diagnose na may cancer ang kanilang inang si Dorothy. Ngunit ng 7 taon na si Cindy, noong October 1965, namatay din ang kanilang ina. Lumipas ang 15 taon, noong 1980, pumunta ang kapatid ni Cindy na si Kathy sa Arizona upang mag-enroll sa nursing school. Makalipas ng 2 taon noong 1982, sumunod naman si Cindy sa kanyang kapatid upang mag-aral at kumuha ng master's degree sa Community Health Education. Matapos makapagtapos ng pag-aaral, siya ay lumipat sa Minneapolis para magtrabaho sa isang wellness program. Ngunit kalaunan, bumalik muli siya sa Arizona dahil pakiramdam niya na parang mas bagay sa kanya ang lugar na yon. Habang nasa Arizona, nagkaroon siya ng matalik na kaibigan na nagngangalang Linda Williams Smith. Inilarawan ni Linda si Cindy bilang isang taong magiliw makipagkaibigan sa lahat. Dahil marahil ito sa pagiging natural na extrovert at isang individual na nais laging maging sentro ng atensyon. Noong 1986, pagkatapos bumalik mula sa Minneapolis, nagsimulang makipag-date si Cindy sa isang lalaking nagngangalang Mark. Si Mark ay isang night DJ sa isang FM radio station na tinatawag na KDKB. Kilala si Mark bilang Mark After Dark. Sina Mark at Cindy ay naging magkarelasyon sa loob ng humigit kumulang na 1 taon. Ngunit sa hindi sinabing dahilan matapos ng kanilang masayang pagmamahalan, nagkahiwalay rin ang dalawa. Gayunpaman, hindi nawala ang respeto nila sa isa't isa at nanatili silang magkaibigan. Ngunit dahil sa paghihiwalayan ng dalawa, malaking pagbabago ang naganap kay Cindy. Dahil bagaman masayang mukha ang ipinapakita ni Cindy sa harap ng mga tao, isang malungkot na pagkatao naman ang kanyang itinatago sa loob. Ngunit nagbago ang lahat makalipas lang ang 2 taon mula nang magkahiwalay ang dalawa. Noong October 1988, nakilala ni Cindy at Kathy ang isang lalaki na nagngangalang Michael Appelt at ang kapatid nitong si Rudy Appelt. Ang magkapatid na Appelt ay mula sa Alemanya at mukhang napakayaman. Ayon sa pagpapakilala ng magkapatid na Appelt kina Cindy at Kathy, sila ay nasa United States dahil may inaayos silang isang negosyo. Kaya sa kasalukuyan, silang magkapatid ay tumutuloy sa Holiday Inn ng Mesa.
Samantala, mula sa pagkikita nilang yon, sina Cindy at Michael ay nagkamabutihan at kalaunan sila ay naging magkasintahan. Ngunit lumipas ang mga araw, naghinala si Cindy kay Michael. Dahil matapos ang ilang mga paglabas, hindi man lang siya inimbitahan ng nobyo sa silid ng tinutuluyan nilang hotel. Dagdag pa sa paghinala ng dalaga ay ang madalas na pagtambay lamang nila sa lobby sa tuwing nagkikita ang dalawa. Kaya dahil doon, nagpa siya si Cindy kasama ang kanyang kaibigan na subaybayan sina Michael at Rudy habang ito ay nasa lobby ng kanilang hotel. Makalipas ang ilang sandali, ang magkapatid ay umalis sa lobby ng hotel at naglakad patungo sa isang low-budget na motel. Pagkatapos, kinausap ni Cindy ang front desk upang makuha ang room number ng magkapatid na Apple. Pagkatapat nila sa pinto, kahit na kinakabahan sa maaaring matuklasan, buong tapang na kumatok si Cindy. Makalipas lang ng ilang minuto, may sumagot na isang babae na may German accent. Pagkatapos, nagpakilala si Cindy bilang nobya ni Michael, kaya nakapasok sila sa loob. Pagkapasok, hindi niya nakita ang magkapatid, subalit ang kanilang mga damit at alahas ay nandoon. Kinabukasan, kinausap ni Cindy si Michael sa motel. Ayon sa pagtatapat ni Michael kay Cindy, ang babaeng nananatili sa kanilang silid ay nagngangalang Anke Dorn, ang dati niyang kasintahan. Patuloy niya sa pagsasalaysay na walan umano silang magkapatid ng trabaho dahil sa pag-espiya ni Anke sa kanila. Bagaman hindi ipinaliwanag ang buong detalye patungkol sa pag-espiya, ang sinabi ni Michael kay Cindy ay hindi umano nila ma-access ang kanilang pera o ang kanilang high security clearance mula sa kanilang mga trabaho dahil doon. Kaya imbis na magalit si Cindy kay Michael, naawa pa ito sa kasintahan. Matapos ang pagtatapat, inaya naman ni Michael si Cindy ng isang kasal. Dahil doon, ang dalaga ay natuwa sa kanyang narinig. Kaya noong October 28, 1988, ikinasal ang dalawa sa isang secret wedding sa Las Vegas. Makalipas ang 2 buwan, noong December 1988, ipinagtapat na ni Cindy kay Kathy at sa kanyang pamilya ang patungkol sa kasal nito kay Michael. Bagaman nabigla sa narinig, sinubukan na rin ni Kathy na tanggapin si Michael. Dahil natutuwa na rin siya sa nakikita niyang pagbabagong nagaganap sa kapatid sapagkat muli niyang nakita ang dating masayang Cindy. Kaya naman tila ang lahat ay nasa maayos na kalagayan. Ngunit noong December 24, 1988, hindi dumating si Cindy sa isang dinner nila ng kanyang kapatid na si Kathy at sa kaibigan nitong si Annette Clay. Maliban dito, hindi na rin makontak ang kanyang telepono. Dahil doon, nag-alala na si Kathy at Annette patungkol kay Cindy. Kaya agad silang nag-ulat sa mga pulis ng mesa patungkol sa pagkawala ni Cindy. At mabilis naman tumugon ng mga ito sa pangunguna ni Detective Ron Davis. Kaya sinimulan nila ang paghahanap sa pamamagitan ng pagtatanong sa malalapit na kamag-anak ni Cindy. Una na nga sa listahan ay ang asawa ni Cindy na si Michael. Kaya mabilis silang pumunta sa bahay na tinutuluyan nito. Pagkarating, tinanong ng mga pulis si Michael kung kailan niya huling nakausap ang asawa. Sumagot naman ito na umalis umano si Cindy kasama ang ilang lalaki pagkatapos makatanggap ng isang tawag mula sa telepono. Pagkaalis ng asawa, pumunta naman siya sa Bobby McGee's upang kumain ng hapunan kasama ang kapatid na si Rudy. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang resibo upang patunayan ang kanyang alibay. Samantala, habang kinakausap nila si Michael, napansin ng isang pulis sa lamesa ang isang life insurance policy na nagkakahalaga ng $400,000. Na kung saan ang insurance na ito ay double indemnity o nangangahulugan na kung aksidente ang pagkamatay ni Cindy, ang halaga na matatanggap ay madodoble. Maliban sa nakitang life insurance policy na nagkakahalaga ng $400,000,
Mayroon ding pangalawang double indemnity policy para naman sa halagang $100,000. Samantala, habang nag-iimbestiga pa ang mga pulis, isang ulat ang kanilang natanggap. Batay sa ulat, isang mag-ama ang nagmamaneho papunta sa Superstition Mountain Range ang nakakita ng isang katawan ng babae sa kalsada. Kaya dahil sa ulat na natanggap, mabilis na pumunta ang mga pulis sa nasabing lugar. Pagkarating, habang sinusuri ang katawan, nakilala nila ang bangkay bilang si Cindy. Batay sa pagkakapatay kay Cindy, siya ay dumanas ng matinding kamatayan. Dahil halos 3 beses siyang sinaksak sa likod, nang isa sa mga saksak ay tumagos sa kanyang puso. Maliban dito, hiniwa rin ang kanyang lalamunan at may shoe print pa siya sa kanyang noo, na kung saan nangangahulugan na maaring tinapakan ng kanyang mukha habang ginagawa ang krimen. Sa patuloy ng pagsisiyasat, nakakita pa sila sa pinangyarihan ng krimen ng isa pang shoe print at mga bakas ng gulong. Matapos ang pagsisiyasat, kinausap muli ng mga pulis si Michael at pinatunayan niya na wala talaga siyang kinalaman sa pagkamatay ng asawa. Sa katunayan, nag-iyak pa si Michael sa harap ng mga pulis. Makalipas ang ilang araw, noong January 3, 1989, nakipag-ugnayan si Michael sa pulisya. Ayon kay Michael, nakatanggap umano siya ng isang mensaheng pagbabanta. Kaya naman ipinarinig ni Michael ang mensahe sa mga pulis. Batay sa mensaheng narinig, ito ay mula sa isang lalaki na nagsasabing kailangan umano nilang saksakin si Cindy at hiwain ang lalamunan. At dahil tapos na sila kay Cindy, ang kasunod naman nilang papatayin ay sina Michael at Rudy. Matapos marinig ang mensahe, ang buong akala ng magkapatid na nalinlang nila ang mga pulis sa kanilang ginawa. Ang hindi nila alam na lalong naghinala ang mga ito sa mensahe. Dahil nalaman nila na isinali ng mga mensahe sa Ingles na mula sa Aleman. Kaya dahil doon, isang surveillance team ang inatasang bantayan sina Michael at Rudy. Makalipas lang ng ilang araw, nakipag-ugnayan muli si Michael sa mga pulis upang sabihin na may 2 lalaki ang pumunta sa kanilang pintuan para humingi sa kanila ng mga droga at pera. Kaya naman sinabihan ng mga pulis si Michael na pumunta sa istasyon ng pulis para gumawa ng composite sketch. Pagkarating, inilarawan ni Michael ang mga lalaki bilang mga itim na lalaki na nakasuot ng suit at sunglasses. Ngunit tulad ng nabanggit, hindi alam ni na Michael at Rudy na nasa ilalim sila ng isang surveillance team. Kaya mapapatunayang walang dumating na 2 lalaki sa kanilang pintuan. Samantala, habang kinakausap nila ang magkapatid, kusang pumunta si Anki sa istasyon upang makipagtulungan. Habang sumasailalim sa ilang mga katanungan, ipinakita ni Anki ang mga larawan ni Cindy at ang lugar na pinangyarihan ng krimen. Ayon sa kanyang salaysay, noong December 22, 1988, natanggap ng magkapatid ang life insurance policy paper sa pamamagitan ng email. Kaya matapos matanggap, bumuo na agad ang magkapatid ng isang plano upang patayin si Cindy. Kinabukasan, dumating si Michael sa motel na tinutuluyan ni Rudy at Anki. Pagkatapos, kasama si Anki, nagtungo na sila sa Superstition Mountain Range gamit ang 2 sasakyan. Ngunit ng mga oras na yon, hindi alam ni Anki na nasa kabilang sasakyan si Cindy. Nalaman na lamang niya ito nang inilabas ng magkapatid ang hindi na gumagalaw na si Cindy sa kotse. Pagkatapos, habang tahimik na naghihintay si Anki sa kotse, naisipan niyang kuhaan ng larawan ng lugar. Kung makabalik ang 2, alam niyang pinatay ni na Michael at Rudy si Cindy. Dahil ang damit ng magkapatid ay parehong duguan. Pagkatapos, bumalik sila sa motel para ilagay ang kanilang mga duguang damit at lumabas para kumain ng hapunan sa isang restaurant upang magkaroon sila ng alibay. Makalipas ang ilang araw, nagpunta sina Anki, Michael at Rudy sa Los Angeles
upang umupa ng isang taong homeless para basahin ang mensaheng pagbabanta. Pagkatapos, binayaran nila ito ng halagang $20. Patuloy sa pagsasalaysay ni Anki, noon pa man nagplano na ang magkapatid na manligaw ng isang tao upang makakuha ng pera. Ngunit sa kasamaang palad, ang taong kanilang nakita ay ang masayahing si Cindy na nais lang ang magmahal at mahalin. Kaya dahil sa pag-amin ni Anki, noong January 6, 1989, sina Michael at Rudy ay parehong inaresto at kinasuhan ng murder. Ngunit bago magsimula ang mga paglilitis, nakakita ang pulisya ng isa pang ebidensya. Bagaman walang nakitang tennis shoes ang mga pulis sa apartment ni Michael nang maghanap sila dito, nakakita naman sila ng larawan ni Michael na nakasuot ng sapatos na Reebok. Ang tatak ng sapatos na Reebok ay tumugma sa mga print ng sapatos sa ulo ni Cindy at sa pinangyarihan ng krimen. Kaya noong August 13, 1990, sina Rudy at Michael ay nahatulan ng first-degree murder. Samantala, hindi kailanman kinasuhan si Anki dahil nakipagtulungan siya sa pulisya at tumistigo laban sa magkapatid na Appelt. Ngunit ang sentensya para kay Rudy na kamatayan ay binago sa habang buhay na may pagkakataong mabigyan ng parol pagkatapos ng 25 taon. Dahil nakita ng isang hukom na siya ay walang kakayahan sa pag-iisip upang harapin ang parusang kamatayan. Kaya siya ay naging karapat-dapat para sa parol noong 2017. Ngunit ang kanyang aplikasyon ay tinanggihan noong June sa parehong taon. Ngunit noong April 26, 2022, ang 62 taong gulang na si Rudy ay namatay habang nakakulong sa Abrazo West Campus. Samantala, si Michael naman ay nananatiling kamatayan ng hatol hanggang sa ngayon. Dahil talagang pinatibay ng Korte Suprema ang kanyang sentensya ng kamatayan noong pang 2019. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si Pinay sa Cyprus. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Cynthia Estelle Monkman. Ako po si G. Maraming salamat.